Nilibing ko ang aking asawa, 6 na buwan na ang nakakaraan. Kahapon, nakita ko siyang buhay. Nakatayo ako sa tabi ng kanyang libingan hanggang sa manhid ang aking mga paa, hanggang sa ang malamig na bato sa ilalim ng aking mga daliri ay maramdaman kong mas mainit pa kaysa sa sarili kong balat. 6 na buwan ng mga umaga na nagigising sa katahimikan. 6 na buwan ng mga gabi na niyayakap ang puwang sa kama kung saan natutulog si Thomas. 6 na buwan ng pag-aaral kung paano muling huminga nang wala siya. Iyon ang akala ko. Kinabukasan, nagpunta ako sa grocery store dahil ang kalungkutan ay hindi dahilan para magkaroon ng walang laman na refrigerator. Naalala kong nakatayo ako sa pasilyo ng mga delata, nakatingin sa mga hilera ng beans at sopas, iniisip kung gaano kakaiba na ang buhay ay patuloy na gumagalaw ng normal, gayong ang sa akin ay tumigil. Inabot ko ang isang garapon ng tomato sauce at doon ko narinig iyon. Ang kanyang tinig. Hindi malakas, hindi tinatawag ang pangalan ko. Isang pamilyar na tunog lamang na dala ng nakasanayan. Isang mahinang ubo na sinundan ng isang bulong na reklamo tungkol sa presyo. Eksaktong parehong tono na narinig ko sa loob ng 41 taon. Ang tunog na nagmumula sa kusina habang binabasa niya ang pahayagan. Ang tunog na sumumpa akong hindi ko maririnig muli. Ang aking kamay ay nanigas sa ere. Dahan-dahan akong lumingon, ang puso ko ay kumakabog na parang alam na ng aking katawan ang katotohanan bago pa man ito matanggap ng aking isip. At nandoon siya, nakatayo 3 estante pababa, may hawak na shopping basket, kinukumpara ang mga etiketa tulad ng dati. Si Tomas, ang parehong malapad na balikat na bahagyang nakayuko na ngayon dahil sa edad, ang parehong pilak na buhok na ayaw sumunod sa ayos, ang parehong peklat sa kanang kilay mula sa kanyang pagkahulog na pinagtawanan niya sa loob ng maraming taon. Ang lalaking inilibing ko, ang lalaking ang pangalan ay nakaukit sa marmol. Nahulog ko ang garapon. Nabiyak ito sa sahig, ang pula ay kumalat sa puting tile na parang may buhay. Napabuntong hininga ang mga tao. May nagsabi, "Ma'am, okay ka lang po?" Hindi ako sumagot. Gumalaw na ang mga paa ko. "Tomas," sigaw ko. Ang aking tinig ay nagkawatak-watak habang lumalabas sa aking lalamunan. "Tomas, ako to." Lumingon siya. Sa isang nakakatakot, puno ng pag-asa na segundo. Inasahan ko ang pagkilala. Inasahan ko ang pagkabigla. Inasahan kong magliliwanag ang kanyang mukha tulad ng dati kapag nakikita niya ako pagkatapos ng mahabang araw. Sa halip, mukha siyang naguguluhan, talagang naguguluhan. "Pasensya na po," sabi niya ng dahan-dahan, maingat, na parang nakikipag-usap sa isang marupok. "Sa tingin ko po ay napagkamalan niyo ako." Ang mga salitang iyon ay mas tumama kaysa sa kanyang pagkakita. Nagkamali na parang 41 taon ay maaring magkamali, na parang hindi ko nakabisado ang bawat linya ng kanyang mukha sa dilim. "Hindi," bulong ko, lumalapit. "Hindi, Tomas. Ako to, si Elena, ang iyong asawa." Umurong siya ng isang hakbang. Ang paggalaw na iyon ay masakit kaysa sa anuman. Hindi kailanman umurong si Thomas mula sa akin, kahit isang beses, kahit sa aming pinakamasamang pagtatalo. "Ang pangalan ko ay Daniel," sabi niya. "Daniel Brooks, hindi kita kilala." Ang kanyang tinig ay pareho pa rin, malalim, bahagyang magaspang, ang tinig na nagsabi sa akin na mahal niya ako sa tahimik na mga gabi kung kailan ang mga salita ay tila maliit. Nanginginig kong inabot ang aking telepono at nagbukas ng isang larawan mula noong nakaraang tag-init. Ang huling kaarawan niya, kami na nakaupo sa beranda, ang kanyang braso sa aking balikat. Itinaas ko ito sa pagitan namin. "Tingnan mo," sabi ko. "Tingnan mo ito. Naaalala mo ba ang araw na ito? Sinunog mo ang mga barbecue at sinisi ang kalan." Tiningnan niya ang screen. Sa isang iglap, may kumislap sa kanyang mga mata. Isang masyadong mahabang paghinto, isang paghigpit ng kanyang panga. Pagkatapos, ay umiling siya. "Pasensya na po," ulit niya. "Hindi ko pa nakikita ang larawang iyon dati. Siguro po ay dumadaan ka sa isang napakahirap na sitwasyon." Inilagay niya ang kanyang kamay sa aking balikat. Halos masira ako ng hawak na iyon.
Ito ang kanyang kamay, ang parehong init, ang parehong bigat, ang parehong lugar na palagi niyang hinahawakan kapag gusto niyang patahimikin ako. Sige na po, patuloy niya ng mahinahon. Dapat po kayong umupo, uminom ng tubig. Tinitigan ko ang kanyang kaliwang kamay. Pakita mo sa akin ang mga daliri mo, bigla kong sabi. Kumunot ang noo niya, ngunit itinuro ang kanyang kamay. Nandoon ang kurbadong hinlalaki, na binasag niya noong 15 anyos siya habang inaayos ang bubong ng kanyang ina. Ang isa na lagi kong kinukutya kapag nag-uusap kami. Bumagsak ang aking sikmura. Kailangan ko nang umalis ngayon, sabi niya nang mabilis, lumalayo na. Sana po ay guminhawa kayo. At bigla na lang, naglakad siya palayo. Tumayo ako doon na nanginginig habang ang isang empleyado ay naglilinis ng kalat sa aking paanan. Umiwas ang mga tao sa aking tingin. May bumulong, "Kawawang babae." Mali sila. Hindi ako kawawa. Natatakot ako. Dahil habang pinapanood ko siyang mawala patungo sa counter, isang isip ang sumigaw ng mas malakas kaysa sa anumang nararamdaman ko. Kung ang asawa ko ay buhay, sino ang inilibing sa kanyang libingan? At anuman ang sagot, alam kong ang buhay ko ay malapit nang masira sa mga paraan na hindi ko pa maisip. Dapat sana ay umalis na ako sa tindahan. Dapat sana ay umuwi na ako, sinarado ang pinto, at sinabi sa aking sarili na ang kalungkutan ay sa wakas ay may nasira sa loob ko. Mas madali sana iyon, mas malinis. Ngunit hindi ako umalis. Pinanood ko siya mula sa dulo ng pasilyo habang nagbabayad siya ng kanyang mga pinamili. Gumamit siya ng pera. Napansin ko iyon dahil laging gumagamit si Thomas ng card at nagrereklamo tungkol sa pagkuha ng mga resibo. Ang taong ito ay hindi kumuha ng kahit isa. Maingat niyang tiniklop ang mga perang papel. Sa paraang ginagawa ng aking asawa, pinapatag ang mga gilid gamit ang kanyang hinlalaki. Nakasikip ang aking dibdib. Bawat paghinga ay mababaw. Nang itulak niya ang cart patungo sa labasan, gumalaw ang aking mga paa nang walang pahintulot. Sinundan ko siya sa malayo, nagtatago sa likod ng mga display, nagpapanggap na nagbabasa ng mga etiketa. Naramdaman kong katawa-tawa ako, desperado, at ganap na gising ng sabay-sabay. Sa labas, tumama ang hangin ng hapon sa aking mukha. Inilagay niya ang kanyang mga pinamili sa isang lumang sedan. Ang puting pintura ay kumupas dahil sa edad, may gasgas sa likurang pinto. Hindi ito ang kotse na pagmamay-ari ni Tomas. Hindi ang kotse na minahal niya at pinakintab tuwing weekend. Gayunpaman, ang paraan ng paglalagay niya ng mga bag sa loob ay hindi maitatanggi. Mabibigat na bagay muna, tinapay sa ibabaw, itlog sa huli. Naalala ko ang numero ng plaka nang hindi ko namamalayan. Lumabas siya sa parking lot at umalis. Tumayo ako doon ng ilang segundo, ang aking mga kamay ay nakakuyom sa aking mga tagiliran. Pagkatapos ay naglakad patungo sa aking kotse. Ang kotse na binili ni Thomas para sa akin 2 taon bago ang aksidente, sinabi niyang gusto niyang magkaroon ako ng isang bagay na ligtas, isang bagay na maaasahan. Sinundan ko siya. Nanatili ako sa 3 o 4 na car length sa likuran, sapat na malapit para hindi siya mawala, sapat na malayo para hindi mapansin. Ang puso ko ay kumakabog ng malakas na natatakot akong baka ito ang magturo sa akin. Dumaan kami sa mga kalsadang kilala ko, pagkatapos ay lumiko sa mga kapitbahayan na bihira kong bisitahin. Ang mga bahay ay naging mas maliit, mas luma, mas simple. Bumagal siya at lumiko sa isang tahimik na kalye na puno ng mga puno at mababang bakod. Huminto siya sa harap ng isang simpleng bahay na pininturahan ng mapusyaw na berde. Ang uri ng kulay na nagpaparamdam ng kasayahan. Isang puting bakod na tabla ang nakapalibot sa isang maliit na bakuran. Nakasabit ang mga chime ng hangin malapit sa beranda. Bumaba siya dala ang mga bag ng pinamili. Pagkatapos ay bumukas ang pinto sa harap. Lumitaw ang isang babae, nasa kalagitnaan ng 50s, marahil mas bata sa akin ng isang dekada. Maitim na buhok na nakapusod, walang makeup, nakasuot ng sweater na mukhang lumana. Ngumiti siya nang makita niya siya. Hindi isang magalang na ngiti, isang pamilyar na ngiti. Sumandal siya at humalik sa kanyang pisngi.
Nanlabo ang paningin ko. Kinuha niya ang isa sa mga bag mula sa kanyang kamay, nagsasalita ng mahinahon sa kanya. Hindi ko narinig ang mga salita, ngunit nakilala ko ang pag narinig ko, ang pagiging malapit, ang kaginhawahan, ang katiyakan ng mga ibinahaging nakagawian. Pagkatapos ay 2 bata ang sumugod palabas ng pinto, isang lalaki at isang babae na mga 8 at 10 taong gulang. Tumakbo sila diretso sa kanya, nakahawak ang mga bisig. "Lolo," sigaw ng babae, "dinala mo ba ang ice cream?" Tumawa siya. Ang tawa na yon. Tumama sa akin na parang pisikal na suntok, bahagyang nakatagilid at mainit. Ang tawa na narinig ko sa aming kusina sa loob ng mga dekada. Ang tawa na inisip kong hindi ko na maririnig muli. Lumuhod siya, hinayaan silang sumakay sa kanya. Binabalanse ang mga bag ng pinamili ng may kasanayan. Pinapanood ng babae, nakangiti, ang kanyang kamay ay nakapatong ng mahina sa kanyang likuran. Pumasok silang lahat sa loob ng magkasama. Isinara ang pinto. Tumayo akong tulala sa aking kotse. Nakaparada sa gitna ng kalye, ang aking mga kamay ay nakakuyom sa manibela. Ang sikat ng araw ay tumagos sa windshield, nagpapainit sa aking mukha. Doon ko lang napagtanto na umiiyak ako. Hindi humahagulgol, hindi naghahabol ng hininga, mga patak lang ng luha na dumadaloy sa aking pisngi. 41 taon ng kasal, 6 na buwan ng pagluluksa, mga gabi na ginugol ng mag-isa, binubulong ang kanyang pangalan sa dilim. At narito siya, buhay, tumatawa, yakap ang mga batang hindi akin. Kinuha ko ang aking telepono at nagsimulang kumuha ng mga larawan. Ang bahay, ang kotse, ang numero ng address sa tabi ng pinto. Ang aking mga kamay ay nanginginig ng husto, kaya't ang ilang mga larawan ay naging malabo, ngunit iilan ay sapat na malinaw. Habang kumukupas ang liwanag, pinatakbo ko ang aking kotse at umalis. Hindi ko na maalala ang biyahe pa uwi, tanging ang pag-upo sa aking garahe pagkatapos, nakatingin sa aking telepono, pinapalaki ang kanyang mukha ng paulit-ulit. Bawat linya ay tumugma, bawat anino. Nang sa wakas ay pumasok ako sa aking walang laman na bahay, isang tanong lamang ang umalingaw-ngaw ng mas malakas kaysa sa iba pa. Kung si Tomas ay buhay, sino nga ba ang inilibing ko? Kung si Tomas ay buhay, sino nga ba ang inilibing ko? Hindi ako nakatulog ng gabing iyon. Naupo ako sa mesa sa kusina, sa ilalim ng iisang lampara. Ang natitirang bahagi ng bahay ay nalunod sa kadiliman. Ang aking telepono ay nakalagay sa tabi ng mga lumang album ng litrato na nakabukas na parang ebidensya sa isang crime scene. Dahan-dahan akong gumalaw sa pagitan nila, may determinasyon na parang ang bilis ay maaaring makasira sa anumang mahinang hibla na nagpapanatili sa akin. Pinapalaki ko ang mga litrato na kinuha ko noong hapon na iyon, ang kanyang mukha habang siya ay lumingon patungo sa bahay, ang kanyang profile sa pamamagitan ng bintana ng kotse. Pagkatapos ay tumingin ako sa mga larawan mula sa aming nakaraan. Ang aming araw ng kasal, ang kanyang unang uban, isang larawan sa beach, maraming taon na ang nakalilipas kung saan bahagyang nakataas ang kanyang damit. Bawat detalye ay tumugma, ang peklat sa kanyang kilay mula sa pagkahulog sa hagdan, ang maliit na nunal malapit sa kanyang collarbone na kinamumuhian niya dahil nagpaparamdam ito sa kanya na hindi siya komportable. Kahit ang bahagyang hindi pagkakapantay ng kanyang mga tainga na tanging ako lamang ang napapansin. Hindi ito mga bagay na naimbento ng kalungkutan. Ito ay mga katotohanang nakaukit sa paglipas ng panahon. Pinindot ko ang aking mga daliri sa aking mga labi upang pigilan ang mga ito sa panginginig. Ang mga kambal ay hindi nagbabahagi ng mga peklat. Ang mga estranghero ay hindi nagbabahagi ng mga alaala na nakasulat sa laman. Tumayo ako at naglakad sa paligid ng bahay. Ang aking mga yapak ay umaalingaw-ngaw sa mga silid na biglang naging pamilyar. Ang lugar na ito ay dapat na aking ligtas na espasyo, ang tahanan na iniwan ni Tomas para sa akin. Ngayon ay parang isang set ng entablado na itinayo sa isang kasinungalingan. Sa 3:40 ng umaga, tumigil ako sa paglalakad at kinuha ang aking telepono. Tinawagan ko ang aking anak. Tumunog ito ng 1 beses, 2 beses, 3 beses. Sa ika-4 na tunog, sumagot si Lucas. Ang kanyang tinig ay puno ng pagkaantok.
Mama, alam mo ba kung anong oras na? Kailangan mong pumunta dito ngayon din, sabi ko. Isang paghinto. Mama, gitna na ng gabi. May nangyari po ba? Oo, sabi ko. May nangyari. Isa pang paghinto. Mas mahaba sa pagkakataong ito. Mama, kung tungkol na naman ito kay Papa, napag-usapan na natin yan. Dumaan ka na sa maraming bagay. Ang lungkot ay maaaring gumawa ng mga kakaibang bagay. Nakita ko siya kahapon, sabi ko. Nakita ko ang iyong ama na buhay. Katahimikan, pagkatapos ay isang paghinga. Matulis, kontrolado. Mama, ano ang nainom mo? Nakalimutan mo bang uminom ng gamot? Sinundan ko siya, Lucas. Nakita ko kung saan siya nakatira. Nakita ko ang kanyang pamilya. Hindi nanginginig ang aking tinig. Mukhang mas natakot iyon sa kanya. Manatili ka dyan, sabi niya sa wakas. Huwag kang aalis, papunta na ako. Natapos ang tawag. Pumunta ako sa banyo at tumingin sa salamin. Halos hindi ko makilala ang babaeng nakatingin pabalik, maitim na bilog sa ilalim ng aking mga mata, buhok na nakapusod ng walang pag-aalaga, isang mukha na mukhang mas matanda kaysa sa ito ay saks na buon na ang nakalilipas. Nang dumating si Lucas pagkaraan ng 40 minuto, hindi siya kumatok. Pumasok siya tulad ng dati noong siya ay teenager. Natagpuan niya akong muli sa mesa, sa kusina, napapaligiran ng mga larawan. Mama, sabi niya ng mahinahon, ano ang nangyayari? Ibinigay ko sa kanya ang aking telepono muna. Hindi ako nagsalita. Pinanood ko ang kanyang mukha habang nag-scroll siya. Sa una, may pagkalito. Pagkatapos ay pagtanggi, pagkatapos ay isang bagay pa, takot. Napalunok siya at ibinalik ang telepono. Mukhang tatay siya, Mama, sabi niya ng maingat. Pero nagkakahawig ang mga tao. Nangyayari iyon. Nakita mo ba ang kamay niya? Tanong ko. Ang daliri. Pinahid ni Lucas ang kanyang mukha. Mama, inilibing natin si Papa. Nandoon ka, nandyan ako. Nandyan tayong lahat. Isang saradong kabaong, sabi ko ng tahimik. Tumingin siya sa malayo. Sabi nila mas mabuti na raw po iyon, sagot niya. Masama po ang aksidente. Nakita mo ba ang katawan niya, Lucas? Naging mahigpit ang kanyang panga. Hindi ko rin. Ang silid ay biglang naging napakaliit. Gusto kong bumalik doon, sabi ko habang nakatayo. Gusto kong sumama ka sa akin. Mama, hindi po ito malusog. Pupunta ka ba o mag-isa akong pupunta? Nag-atubili siya ng sapat upang ang katotohanan ay magsimulang dumaloy sa ibabaw. Sige na nga, sabi niya sa wakas. Pupunta tayo para makita mong hindi siya iyon, para makapag-move on ka na. Umalis kami ng walang imikan. Nang lumiko kami sa tahimik na kalye na may mapusyaw na berdeng bahay, muling nagsimulang bumilis ang tibok ng aking puso. Iyon ang bahay, sabi ko. Nagparada si Lucas ng bahagya sa malayo. Kami ay umupo doon at nanood. Pagkaraan ng ilang minuto, bumukas ang pinto sa harap. Lumabas ang lalaki. Sumandal si Lucas. Nawala ang kulay sa kanyang mukha. Nakatingin siya ng hindi gumagalaw habang ang lalaki ay naglakad patungo sa kotse at dumaan sa amin. Nang tumingin ako sa aking anak, ang mga luha ay dumadaloy sa kanyang pisngi. Mama, bulong niya. Sa sandaling iyon, bago pa siya magsalita ng iba pa, alam kong anumang katotohanan ang kanyang dala, ito ay tuluyan ng bumabasag sa kanya. Hindi ini-start ni Lucas ang kotse. Umupo siya doon na nakahawak sa manibela. Ang kanyang noo ay nakapatong dito. Ang kanyang mga balikat ay nanginginig. Nakita ko na ang aking anak ay umiyak dati noong nabigo ang unang kasal niya, noong namatay ang kanyang aso, ngunit hindi kailanman tulad nito. Ito ay hindi kalungkutan. Ito ay pagbagsak. Mama, sabi niya sa wakas, ang kanyang tinig ay nanginginig, paumanhin po. Ang mga salitang iyon ay dumating na may nakakatakot na linaw. Ang paghingi ng paumanhin ay nangangahulugang pagkakasala. Ang paghingi ng paumanhin ay nangangahulugang kaalaman. Ang paghingi ng paumanhin ay nangangahulugang ito ay hindi kailanman naging nasa aking isip lamang. Sabihin mo sa akin, sabi ko. Ang aking tinig ay parang malayo kahit sa akin. Sabihin mo sa akin ngayon din. Itinaas niya ang kanyang ulo at tumingin sa akin.
Pagkadismaya. Ang tatay ko ay hindi namatay sa aksidenteng iyon. Ang mga salita ay nakabitin sa pagitan namin, mabigat at pinal. Hindi ako sumigaw, hindi ako napabuntong hininga. Isang bahagi ko na ang nakatawid sa isang lugar kung saan ang pagkabigla ay hindi na makarating. Tumangulang ako ng isang beses. Sige na. Huminga siya ng malalim na parang naghahanda na lumangoy sa ilalim ng tubig. Mayroon siyang ibang pamilya. Mama, sa mahabang panahon, mahigit 20 taon, ang babaeng nakita mo, si Claudia, nakatira siya kasama niya minsan. Sabi niya nagsimula ito bilang isang pagkakamali, tapos hindi na natapos. Nakatingin ako diretso sa kawalan ng laman na kalye. Gaano katagal mo na itong alam? Mga 3 taon, pag-amin ni Lucas. Nalaman ko nang hindi sinasadya. Tinutulungan ko siya sa mga papeles mula sa negosyo ng supply ng marina. Nakakita ako ng mga dobleng bayarin, utilities, insurance, 2 tahanan. Ang negosyo ng supply ng marina, ang trabaho na nagpapalipad sa kanya palagi, ang trabaho na ipinagtanggol ko sa mga kaibigan noong sinabi nilang masyadong madalas siyang wala. At hindi ka nagsalita. Pinunasan niya ang kanyang mukha gamit ang manggas. Nagmamakaawa siya sa akin na huwag sabihin sa iyo. Sabi niya, sisirain ka nito. Sabi niya, kung malalaman mo, kukunin mo ang kalahati ng lahat, ang negosyo, ang bahay, lahat ng kanyang itinayo. Lahat ng ating itinayo, pagtatama ko. Malungkot na tumango si Lucas. 6 na buwan na ang nakalilipas, lumapit siya sa akin na may plano. Sabi niya, gusto niyang wakasan ang dobleng buhay at makasama siya ng tuluyan. Ngunit kung hiwalayan ka niya, marami siyang mawawala. Kaya't napagpasyahan niya na mas madali kung iisipin mong patay na siya. Nagsimulang manginig ang aking mga kamay. Mas madali para kanino? Para sa kanya, bulong ni Lucas. At para sa akin. Matalim akong lumingon sa kanya. Para sa iyo? Tumingin siya sa malayo. Kung namatay siya, automatikong mapupunta sa akin ang lahat. Ang mga ari-arian ng negosyo, ang mga account. Inilipat niya ang karamihan ng pera sa kanyang sarili muna sa ilalim ng ibang pangalan. Ang natitira ay napunta sa akin. Akala ko, kaya kitang alagaan, bigyan ka ng allowance, siguraduhing maayos ka. Isang allowance na parang bata, na parang estranghero. Paano niya ito pinagtaguan? Tanong ko. Ang aking tinig ay nakakagulat na kalmado. Lumunok si Lucas. May isang lalaki, isang taong walang tirahan, may malubhang sakit. Walang pamilya maliban sa isang pamangkin na hindi niya nakikita. Binayaran siya ng tatay. Binayaran ang pamangkin. Nag-stage sila ng aksidente. Ginamit ng tatay ang kanyang mga dokumento. Ang lalaki ay namatay sa ospital sa ilalim ng pangalan ng iyong asawa. Ang katawan ay labis na napinsala. Ang kabaong ay nanatiling sarado. Ang mundo ay umikot. Naalala ko ang tawag mula sa pulis. Si Lucas na iginigiit na huwag kong tingnan ang katawan. Ang libing na aking pinagdadaanan habang ang mga tao ay humahawak sa aking mga kamay at sinasabi sa akin kung gaano ako kalakas. Hinayaan mo akong ilibing ang isang estranghero, sabi ko. Oo, hinayaan mo akong ipagluksa siya. Oo, hinayaan mo akong mawasak sa loob ng 6 na buwan. Lubusang napaiyak si Lucas. Hindi ko alam kung paano ito pipigilan kapag nagsimula na. Inisip ko kung kapag lumipas na ang sapat na oras, gagaling ka na mas mabuti na ang ganito. Mas mabuti? Tumawa ako noon, isang maikling tunog na walang halong katatawanan. Ninakaw mo ang karapatan ko sa katotohanan. Ninakaw mo ang aking kalungkutan at pinalitan ito ng kasinungalingan. Napapikit ako, humihinga ng mabagal, maingat. Iuwi mo ako, sabi ko. Mama, kailangan nating pag-usapan ito. Iuwi mo ako. Pinaandar niya ang kotse. Walang nagsalita sa amin sa biyahe pabalik. Nang makarating kami, bumaba ako nang hindi tumitingin sa kanya. Mama, mangyaring, tawag niya sa akin. Hindi ako sumagot. Pagpasok sa bahay, umupo ako sa gilid ng kama at tumingin sa paligid ng buhay na akala ko ay nabuhay ko. 40 taon ng katapatan, ng kompromiso, ng paniniwala sa lalaking katabi ko. Lahat ay isang pagtatanghal. At ngayon na alam ko ang katotohanan, isang bagay ang malinaw.
Tapos na ako sa pagiging babaeng umiiyak sa katahimikan. Ano man ang mangyari, hindi ito pagpapatawad. Ito ay magiging pagbabayad. Sa loob ng 3 araw, wala akong ginawa. Hindi ko tinawagan muli si Lucas. Hindi ko sinagot ang kanyang mga mensahe. Nakita ko siyang pumasok sa aming driveway 2 beses mula sa bintana sa itaas at umalis muli nang hindi ako magbukas ng pinto. Hinayaan kong tumunog ang telepono hanggang tumigil, pagkatapos ay tumunog muli. 41 taon ng katapatan ang nagturo sa akin na laging tumugon, laging ayusin ang mga bagay. Sa pagkakataong ito, pinili ko ang katahimikan. Hindi ang katahimikan ng takot, kundi ang katahimikan ng pag-iisip. Bihira akong makatulog, ngunit hindi na ako naglalakad o umiiyak. May nagbago sa loob ko. Ang kalungkutan ay nasunog ng kusa, nag-iwan ng isang malamig, matatag na kalinawan. Binabalikan ko ang lahat ng sinabi ni Lucas, hindi bilang isang asawa o isang ina, kundi bilang isang saksi. Pekeng kamatayan, ninakaw na pagkakakilanlan, mga nakatagong ari-arian, mga pekeng pirma, isang biniling bangkay. Hindi ito pagtataksil, ito ay isang krimen. Sa ika-4 na umaga, nagising ako bago mag-umaga at alam ko na kung ano ang gagawin ko. Nagtagal ako sa shower, hinahayaan ang mainit na tubig na magpakalma sa akin. Nagbihis ako ng maingat, pumipili ng mga damit na nagpaparamdam sa akin na ako ay ako muli. Hindi ang biyuda na kinakahabagan ng lahat. Nang tumingin ako sa salamin, nakakita ako ng isang tao na mas matanda. Oo, ngunit mas matalas. Gising. Tapos na akong umiyak. Ngayon ako ay nag-iisip. Nagmaneho ako patungo sa downtown sa isang gusali na napadaan ko na ng daan-daang beses at hindi napansin. Ikatlong palapag, salamin na pinto, isang simpleng sign na may itim na titik, pribadong imbestigasyon. Ang lalaking nasa likod ng desk ay nasa 60s, manipis ang buhok, matalas ang mga mata. Tumingala siya nang pumasok ako at pinagmasdan ako ng walang sinasabi. Kailangan kong maghanap ng tao. Sabi ko, nauupo nang hindi hinihintay na maimbitahan. Ngumiti siya pabalik. Nawawala ba siya o nagtatago? Nagtatago, sagot ko, at patay na sa batas. Napansin niya iyon. Ikinuwento ko sa kanya ang lahat. Hindi ang mga emosyon, hindi ang mga tao ng kasal, kundi ang mga katotohanan, ang aksidente, ang saradong kabaong, ang bagong pangalan, ang bahay, ang mga bata na tumatawag sa kanya na lolo. Ipinakita ko sa kanya ang mga larawang kinuha ko. Nakinig siya nang hindi nagsasalita. Nang matapos ako, tumango siya ng dahan-dahan. Kung totoo ang sinasabi mo, ito ay higit pa sa pangangalunya. Ito ay identity fraud at financial deception. Kakailanganin ng panahon. Kakailanganin ng pera. Maaari akong magbayad, sabi ko. Gusto ko ng ebidensya. Mga bank record, property record, pekeng dokumento, lahat. Binanggit niya ang isang halaga. Hindi ako kumurap, isinulat ko ang tseke. Gusto ko ang katotohanan ay dokumentado, sabi ko. Hindi pinaghihinalaan, napatunayan. Ngumiti siya ng bahagya. Kaya kong gawin iyon. Sa susunod na linggo, pinanood ko mula sa mga gilid ng aking sariling buhay. Bumalik ako sa kalye na may mapusyaw na berdeng bahay sa iba't ibang oras, nakasuot ng sombrero at salamin sa mata, nakaupo sa aking kotse na parang isang estranghero. Nalaman ko ang kanyang schedule. Umalis siya tuwing umaga sa parehong oras, bumabalik siya sa gabi. Ang mga weekend ay para sa mga bata, linggo para sa simbahan. Isang mabuting tao, sasabihin ng mga kapitbahay. Nalaman ko ang pangalang ginagamit niya. Ang trabaho niya ngayon, ang simpleng buhay na pinagpanggap niyang bago. Pinanood ko ang babae na hinahawakan ng kanyang braso tulad ng dati kong ginagawa. Pinanood ko siyang ngumiti nang may kagaanan ng isang taong naniniwalang ang kanyang nakaraan ay nakalibing na. Hindi ito gayon. Tinawagan ako ng investigador syudong araw pagkatapos. Mayroon na akong sapat para sa isang kumpletong ulat, sabi niya. Dapat kang pumunta dito. Ang folder na ibinigay niya sa akin ay makapal, mabigat, isang tunay na peking birth certificate na inisyu maraming taon pagkatapos ng ipinapalagay na kapanganakan ng aking asawa.
mga account sa bangko na binuksan sa ilalim ng pekeng pangalan na may halos 2 milyong piso na nailipat bago ang aksidente. Mga bayarin sa utility at mga tala ng buwis na nag-uugnay sa kanya sa 2 tahanan sa loob ng mahigit 2 dekada. At pagkatapos ang huling pahina, mga tala ng telepono, maraming tawag, regular na mahaba sa pagitan ng aking asawa at ng aking anak bago ang aksidente. Sa mga buwan na inisip kong mag-isa ako. Hindi lang alam ni Lucas, naging kasangkot siya. Dahan-dahan kong isinara ang folder. Salamat, sabi ko. Habang lumalabas ako sa opisina na iyon, isang bagay ang nanatili sa loob ko. Hindi na ito tungkol sa galit o paghihiganti. Ito ay tungkol sa dignidad, tungkol sa katotohanan, tungkol sa pagtanggi na mabura. Tahimik. Akala nila magluluksa ako magpakailanman. Akala nila ang aking katahimikan ay nangangahulugang kahinaan. Nagkamali sila. Hindi pa tapos ang bagyo. Nagsisimula pa lang ito. Hindi ko agad kinumpronta si Lucas. Iyon ang pinakamahirap na bahagi. Bawat ugat sa akin ay gustong sumigaw, ihagis ang ebidensya sa mesa at humingi ng sagot. Ngunit ang galit ay nagmamadali. Ang estratehiya ay naghihintay. At sa unang pagkakataon sa aking buhay, pinili ko ang pasensya kaysa emosyon. Dinala ko ang folder sa bahay at binasa ang bawat pahina ng dahan-dahan. Mga bank transfer, petsa, halaga, mga account na binuksan sa ilalim ng pangalang hindi umiiral. Mga dokumentong pinirmahan habang ang aking asawa ay ipinapalagay na patay na. Lahat ay maayos, organisado, planado. Hindi ito kailanman naging desisyon sa pagpanik. Ito ay nakalkula. Nag-schedule ako ng appointment sa isang abogado kinabukasan, hindi ang uri na humahawak ng mga testamento o ari-arian. Kailangan ko ng isang taong nakakaintindi ng pandaraya, mga krimen sa pananalapi, pagnanakaw ng pagkakakilanlan. Siya ay direkta, matalas, walang nasasayang na salita. Ang iyong inilalarawan ay isang criminal conspiracy, sabi niya pagkatapos suriin ang mga dokumento. Nagkasala ang iyong asawa ng identity fraud at financial theft. Ang iyong anak ay tumulong at nakinabang. Karapatan mo ang restitution at mayroong malakas na batayan para sa mga criminal charges. Nakaramdam ako ng kakaibang kapayapaan habang nakikinig sa kanya. Ano ang kailangan mo mula sa akin? Tanong ko. Makakatulong ang isang pag-amin, sagot niya. Lalo na mula sa iyong anak. Kailangan din natin ng patunay ng mga paglilipat, ng ari-arian at mga peking autorisasyon. Kung mayroon tayo niyan, ang kaso ay airtight. Alam ko na kung nasaan ang mga dokumentong iyon. Si Lucas ay may opisina sa pangunahing warehouse ng supply. Binigyan niya ako ng spare key maraming taon na ang nakakaraan para sa mga emergency. Hindi ko pa ito nagamit hanggang ngayon. Ngunit una, kailangan ko siyang magsalita. Tinawagan ko siya noong hapon na iyon. Mama, agad niyang sinagot. Ayos ka lang ba? Sobrang nag-aalala ako. Pagod na ako, sabi ko, hinayaan ang aking tinig na lumambot. Ayoko nang mag-away pa, gusto ko lang maintindihan ang lahat para makapagpatuloy ako. May ginhawa sa kanyang paghinga. Siyempre mama, ano man ang gusto mong malaman. Mag-lunch tayo bukas, sabi ko, sa isang tahimik na lugar. Sumang-ayon siya ng walang pag-aalinlangan. Noong gabing iyon, naglagay ako ng maliit na recorder sa aking bag. Nagpractice ako sa pagpapanatiling tahimik ang aking mga kamay. Nagpractice ako ng aking mga tanong hanggang sa parang pag-usisa sa halip na paratang. Habang kumakain, nakinig ako. Hinayaan ko siyang magsalita. Tinanong ko kung kailan nagsimula ang plano, kung paano nailipat ang pera, sino ang pumirma kung ano, saan napunta ang mga nakuha mula sa mga benta. Bawat sagot ay madali niyang ibinigay, walang bantay. Tiwala na ako pa rin ang kanyang ina, ligtas pa rin. Hindi niya napansin ang recorder. Hindi niya napansin na ang bawat salita ay nagsisil ng kanyang kapalaran. Habang kumakain kami, ang aking abogado at ang investigador ay kumikilos na. Sa ebidensya na ibinigay ko, nakakuha sila ng emergency access sa mga financial record. Ang mga transaksyon ang nagsabi ng iba pang kwento, mga pekeng pirma, mga hindi autorisadong benta,
Mga pondo na na-wire sa mga account na kontrolado ni Lucas. Sa pagtatapos ng tanghalian, ang patibong ay sarado na. Noong hapon na iyon, isinampa ng aking abogado ang reklamo sa distrito attorney. Pandaraya, pagpapalsipika, financial exploitation, identity theft. 2 oras pagkatapos, tinawagan niya ako. Ang kaso ay tinanggap na, ang mga warrant ay inihahanda na. Nakaupo ako mag-isa sa aking sala nang matapos ang tawag. Tahimik ang bahay. Walang musika, walang telebisyon. Tanging ang pagtikatik ng orasan sa dingding. Naalala ko ang babaeng ako ay 6 na buwan na, ang nakakaraan. Umiiyak sa isang walang lamang unan, nagmamakaawa sa isang pat. Naalala ko ang babaeng ako ay 6 na buwan na ang nakakaraan, umiiyak sa isang walang lamang unan, nagmamakaawa sa isang patay na lalaki na bumalik. Hindi makakaligtas ang babaeng iyon sa sandaling ito, ngunit hindi na ako siya. Hindi ako nakaramdam ng kagalakan o tagumpay. Naramdaman ko ang pagiging determinado. Ang katotohanan ay hindi na akin lamang. Sa madaling sabi, ito ay mapapabilang sa batas. Ang unang tawag ay dumating sa madaling araw. Hindi ito si Lucas. Ito ang aking abogado. Inisyu na ang mga warrant, sabi niya. Ang iyong anak ay kinuha sa kustodiya kaninang madaling araw. Walang paglaban. Pumikit ako at hinayaan ang mga salita na bumaba sa akin. Sa isang lugar sa kabilang dulo ng lungsod, si Lucas ay hinuhubaran ng mga posas, binabasa ang kanyang mga karapatan, dinala sa isang kotse sa harap ng mga kapitbahay na minsan ay humanga sa kanya. Ang bigat niyon ay hindi pakiramdam ng tagumpay. Ito ay pakiramdam ng kawalan ng pag-asa. Isang oras pagkatapos, nagsimulang tumunog ang aking telepono. Si Lucas nang paulit-ulit, hindi ako sumagot. Pagkatapos ay isang mensahe mula sa kanyang asawa, maikli, nanginginig. Anong ginawa mo? Inilagay ko ang telepono nang nakaharap pababa at nagtimpla ng kape. Sa tanghali ang balita ay kumalat sa pamilya. Mga pinsan, lumang kaibigan, mga taong tumayo sa tabi ko sa libing, na yumakap sa akin at nagsabing ako ay malakas. Ngayon sila ay tumatawag upang magtanong ng mga tanong na hindi nila gustong masagot. Binaliwala ko silang lahat. Sa 2:00 ng hapon, tumawag muli ang aking abogado. Mayroon pang isang bagay, sabi niya. Ang pagkakakilanlan na ginagamit niya, si Daniel Brooks. Ito ay formal na pinapawalang bisa. Ang mga account sa ilalim ng pangalang iyon ay na-freeze na. Wala na siyang mapagtataguan. Iyon ang sandali na alam kong kailangan kong makita siya. Hindi para makipagtalo. Hindi para magpaliwanag, kundi para tapusin na ito. Nagmaneho ako pabalik sa tahimik na kalye na may mapusyaw na berdeng bahay. Nagparada ako mismo sa harap nito sa pagkakataong ito. Hindi ako nagtago. Hindi ako tumingin mula sa malayo. Naglakad ako patungo sa pinto at pinindot ang kampana. Ang babae ang nagbukas, si Claudia. Tiningnan niya ako na may maingat na paggalang, ang uri ng paggalang na nakareserba para sa mga estranghero. Maaari ko po ba kayong matulungan? Nandito ako para makita si Daniel, sabi ko. Urgent. Nagatubili siya. Pagkatapos ay tumango. Nasa likod bahay siya. Umalis siya sa daan. Nakatayo siya malapit sa bakod, may mga gamit sa kanyang kamay, nakarolyo ang manggas. Sa isang segundo, hindi niya ako nakita. Pagkatapos ay lumingon siya. Ang pagkilala ay agad. Elena, bulong niya. Inabot ko ang sobre. Ito ay mga legal na dokumento, sabi ko ng mahinahon. Kailangan mong basahin ang mga ito. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang kinukuha niya ang mga papel. Mabilis na gumalaw ang kanyang mga mata sa pahina. Pinanood ko ang kulay na nawawala sa kanyang mukha. Ano ito? Tanong niya. Anong ginawa mo? Wala akong ginawa, sagot ko. Sinabi ko ang katotohanan. Tumingin siya sa likuran ko patungo sa bahay. Alam ba niya? Bahagya kong nilakasan ang aking tinig. Ngayon alam na niya. Lumitaw si Claudia sa likuran niya, pagkalito sa kanyang mukha. Hindi, ano? Hindi siya sumagot. Ako ang kanyang asawa, sabi ko. Ang legal na asawa ko. Mag-asawa kami ng mahigit 40 taon.
Ang lalaking kilala mo bilang Daniel ay hindi umiiral. Ang katahimikan na sumunod ay hindi matitiis. Tinitigan ni Claudia siya. Totoo ba ito? Pumikit siya. Umurong siya na parang gumalaw ang lupa sa ilalim ng kanyang mga paa. Sabi mo nabalo ka, bulong niya. Sabi mo wala kang sino man. Mayroon akong sino man, sabi ko. Ako. Bumagsak siya sa kanyang mga tuhod sa konkreto. Elena, pakiusap, kaya kong ipaliwanag. Hindi, sabi ko. Sapat na ang iyong paliwanag. Pinili mo ang panlilinlang. Pinili mo ang pagnanakaw. Pinili mong burahin ako. Humuhuni ang mga sirena sa malayo. Parating na sila, sabi niya ng garalgal. Oo, tumalikod ako para umalis. Elena, tawag niya sa akin. Para sa mga tao na ating pinagsaluhan, para sa kung anong ating dating. Tumigil ako, ngunit hindi ako lumingon. Ang ating dating ay totoo para sa akin, sabi ko. Iyon ang dahilan kung bakit hindi mo kailanman maiintindihan ang iyong sinira. Naglakad ako papalayo habang lumalakas ang tunog ng papalapit na mga sirena. Hindi ako lumingon nang dumating ang pulis. Hindi ko pinanood silang ihatid siya. Ang liwanag ng araw ay sa wakas ay umabot sa katotohanan at walang bagay na itinayo sa kasinungalingan ang makakaligtas sa liwanag. Namatay si Thomas 3 linggo pagkatapos. Hindi sa dramatikong paraan na iniisip ng mga tao, hindi sa isang korte o sa mga posas. Siya ay nagkaroon ng atake sa puso sa pasilidad ng paghihintay habang naghihintay ng pormal na mga akusasyon. Ang tawag ay dumating ng maaga sa umaga, kalmado at pamamaraan, na parang nagbibigay alam tungkol sa isang nakaligtaang appointment. Pumanaw siya ng 5:20 ng umaga, sabi ng tinig. Nakalista ka bilang susunod na kaanak. Sa loob ng mahabang sandali, wala akong sinabi. Hindi ako nakaramdam ng ginhawa. Hindi ako nakaramdam ng lungkot. Ang naramdaman ko ay paglayo na parang ang lalaking inilalarawan nila ay hindi nakabilang sa aking buhay sa anumang makabuluhang paraan. I-cremate mo siya, sabi ko sa wakas. Ikalat ang abo sa dagat, walang seremonya. May paghinto. Sigurado ka ba? Oo. Kumuha na siya ng sapat mula sa akin. Hindi na siya kukuha pa ng isang pagtatanghal. Ang prosesong legal ay nagpatuloy nang wala siya. Ang hindi wastong pagkakakilanlan ay nabura. Ang mga account ay ibinalik sa kanilang tamang estado. Ang mga ari-arian na itinago, ibinenta o inilipat sa ilalim ng pekeng autoridad ay nabawi at muling ipinamahagi ng korte. Ang ninakaw ay bumalik kung saan ito nararapat. Si Lucas ay tumanggap ng isang plea deal. Siya ay nahatulan ng oras sa bilangguan para sa financial fraud at forgery. Hindi isang buhay, ngunit sapat na mahaba upang maunawaan ang halaga ng kanyang mga pagpipilian. Nag-usap kami ng isang beses pagkatapos ng paghatol. Hindi ito pagpapatawad, ito ay kalinawan. Mahal kita, sabi ko sa kanya. Ngunit ang pag-ibig ay hindi nagbubura ng mga kahihinatnan. Tumango siya. Sa unang pagkakataon, hindi siya nagtalo. Lumipas ang ilang buwan. Ang bahay ay pakiramdam na iiba, mas magaan. Nagre-decorate ako, hindi para burahin ang mga alaala, kundi para angkinin ang espasyo. Bumalik ako sa mga libangan na aking tinalikuran, maraming taon na ang nakalilipas. Naglakbay ako kasama ang mga kaibigan. Tumawa ako ng walang kasalanan. Nakatulog ako buong gabi. Ang kalungkutan ay hindi sumira sa akin. Ang katahimikan ang gumawa at ang katotohanan ang nagligtas sa akin. Isang hapon, binisita ko ang sementeryo kung saan isang estranghero ang nakahiga sa ilalim ng pangalan ng aking asawa. Tumayo ako doon saglit, hindi para magluksa, kundi para isara ang pinto sa babaeng dating ako. Ang libingan na iyon ay hindi naglalaman ng aking asawa. Ito ay naglalaman ng aking kawalang malay. Umalis ako nang hindi tumitingin pabalik. Ngayon, ang aking buhay ay mas tahimik, mas maliit sa ilang mga paraan, mas malakas sa lahat ng mga paraan na mahalaga. Hindi ko na nalilito ang katapatan sa pagpapapawi sa sarili. Hindi ko na naniniwala na ang pag-ibig ay nangangailangan ng katahimikan. Natutunan ko na ang dignidad ay hindi ipinagkakaloob ng kasal o dugo.
Ito ay inaangkin sa sandaling tumanggi kang linlangin pa. At natutunan ko na kahit pagkatapos ng pagtataksil, kahit pagkatapos ng maraming taon ng panlilinlang, hindi pa huli ang lahat para piliin ang iyong sarili. Ang pagpiling iyon ay nagbabago ng lahat. Namatay si Tomas 3 linggo pagkatapos. Hindi sa madamdaming paraan na iniisip ng mga tao, hindi sa bulwagan ng korte o habang nakaposas. Siya ay nagkaroon ng atake sa puso sa pasilidad ng paghihintay habang naghihintay ng mga formal na kaso. Ang tawag ay dumating ng maaga sa umaga, mahinahon at ayon sa pamamaraan na parang nagpapaalam tungkol sa isang hindi natanggap na appointment. Pumanaw siya ng 5:20 ng umaga, sabi ng tinig. Nakalista ka bilang susunod na kaanak. Sa loob ng mahabang sandali, wala akong sinabi. Hindi ako nakaramdam ng ginhawa. Hindi ako nakaramdam ng kalungkutan. Ang naramdaman ko ay paglayo, na parang ang lalaking inilalarawan nila ay hindi na bahagi ng aking buhay sa anumang makabuluhang paraan. I-cremate mo siya, sabi ko sa wakas. Ikalat ang abo sa dagat, walang seremonya. Nagkaroon ng paghinto. Sigurado ka ba? Oo. Kumuha na siya ng sapat mula sa akin. Hindi na siya kukuha pa ng isa pang palabas. Ang prosesong legal ay nagpatuloy nang wala siya. Ang hindi wastong pagkakakilanlan ay nabura. Ang mga account ay ibinalik sa kanilang tamang estado. Ang mga ari-arian na itinago, ibinenta o inilipat sa ilalim ng pekeng awtoridad ay nabawi at muling ipinamahagi ng korte. Ang ninakaw ay bumalik kung saan ito nararapat. Si Lucas ay tumanggap ng isang plea deal. Siya ay nahatulan ng oras sa bilangguan para sa pandaraya sa pananalapi at pagpapalsipika. Hindi panghabambuhay, ngunit sapat na mahaba upang maunawaan ang halaga ng kanyang mga desisyon. Nag-usap kami ng isang beses pagkatapos ng paghatol. Hindi ito pagpapatawad. Ito ay kalinawan. Mahal kita, sabi ko sa kanya. Ngunit ang pag-ibig ay hindi nagbubura ng mga kahihinatnan. Tumango siya. Sa unang pagkakataon, hindi siya nakipagtalo. Lumipas ang ilang buwan. Ang bahay ay naramdamang kakaiba, mas magaan. Nag-ayos ako ng palamuti, hindi para burahin ang mga alaala, kundi para angkinin ang espasyo. Bumalik ako sa mga libangan na aking tinalikuran maraming taon na ang nakalilipas. Naglakbay ako kasama ang mga kaibigan. Tumawa ako ng walang kasalanan. Nakatulog ako buong gabi. Ang kalungkutan ay hindi sumira sa akin. Ang katahimikan ang gumawa at ang katotohanan ang nagligtas sa akin. Isang hapon, binisita ko ang sementeryo kung saan isang estranghero ang nakahiga sa ilalim ng pangalan ng aking asawa. Tumayo ako doon saglit, hindi para magluksa, kundi para isara ang pinto sa babaeng dating ako. Ang libingan na iyon ay hindi naglalaman ng aking asawa. Ito ay naglalaman ng aking kawalang malay. Umalis ako nang hindi tumitingin pabalik. Ngayon, ang buhay ko ay mas tahimik, mas maliit sa ilang paraan, mas malakas sa lahat ng paraan na mahalaga. Hindi ko na nalilito ang katapatan sa pagpapapawi sa sarili. Hindi ko na naniniwala na ang pag-ibig ay nangangailangan ng katahimikan. Natutunan ko na ang dangal ay hindi ipinagkakaloob ng kasal o dugo. Ito ay inaangkin sa sandaling tumanggi kang linlangin pa. At natutunan ko na kahit pagkatapos ng pagtataksil, kahit pagkatapos ng maraming taon ng panlilinlang, hindi pa huli ang lahat para piliin ang iyong sarili. Ang pagpiling iyon ay nagbabago ng lahat.